Ako si Kate, 29 years old, kasal at may 2 anak na babae. Ang asawa ko ay isang seaman kaya wala siya ngayon sa piling ko. Nakikitira lang kami sa bahay ng nanay ko, so kami lang lagi sa bahay kaya minsan tumutulong din ako sa tindahan ng nanay ko. Medyo chubby na ako pero sexy pa rin tignan. At pag nasa bahay lang ako ay lagi akong nakasando at short lang. Chinita rin ako, kaya kahit may asawa at anak na ako ay marami pa rin napapalingon sa aking mga lalaki kapag nadadaanan ko sila. Tumakbo ang istorya ko nang minsan ang katabing bahay namin ay nagpagawa ng bahay. Pinataasan niya ang bahay nila, halos magkasing taas na ng bahay namin. Kaya naman nung minsang naglalaba ko ay nasisipat ako ng mga karpintero at ang buong kwarto ng bahay namin. Buhat nga ng may gumagawa na sa tapat ng bahay ay kita nila ang buong second floor ng bahay namin. At ang minsang naglalaba ko ay napapansin ko na may mga pares ng mata na nakatingin sa akin. Dito ay nakasuot lang ako ng spaghetti at short na manipis na pantulog. Nang tingnan ko nga ang direksyon na yun, ay hindi nga ako nagkamali. Nakatingin sa akin ang isang lalaki. Lunchtime ng oras na yun, kaya sinigawan siya ng mga kasama niyang karpintero sa baba at tinanong siya kung may ulam na sila para sa tanghalian. Sumagot naman to. "Akyat na dito. Andito ang masarap na ulam," sabi niya habang nakatingin sa akin. Napakabastos naman ng lalaking to. Sa loob-loob ko. Dali-dali akong pumasok na lang sa kwarto ko at nakipag-chat sa aking asawa na nooy naka-online. Isang hapon, naghahanda ako dahil duty na ako sa ospital na pinapasukan ko. Nga pala, isa akong nurse. Around 6 a.m. na nang matapos akong mag-shower. At nakasuot na ako ng sando at saka underwear that time nang may mapansin ako sa kabilang bahay. Parang may siko na gumagalaw at parang nagtataas baba pero hindi ko yun masyadong pinansin. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Nag-lotion ako ng buong katawan nang mapansin ko nga sa salamin na meron ngang nanunood sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan ko lang ang lalaking yun na alam kong may kalokohang ginagawa. Nang makabihis na ako at paalis na sana, nakita ko ang lalaking yun na nakatambay sa may tindahan sa baba. Dito ko napansin na binata pa ang itsura nito at mukhang nasa 19 pa lang ang edad. "Hi ma'am, pasok na po ba kayo? Ingat po kayo." "Salamat." Tanging sagot ko at pinastart ko na ang aking kotse. Medyo naisip ko nung nasa biyahe ako kung bakit hindi ko man lang tinarayan yung lalaki na yun na nagpakasasang manood habang ako ay nagpipihis. Ewan ko ba pero may init akong naramdaman. Siguro sa tagal ba naman ang nasa abroad si Mister. Matapos ang nakakapagod na trabaho, nag-out na ako ng maaga sa ospital kasi hindi maghanda ang pakiramdam ko. Bandang 2:30 a.m. noon at medyo umaambon-ambon pa sa paligid nang dumating ako sa bahay. Madilim din ang paligid noon nang mapansin ko na naman ang binatang karpintero na laging nakamasid sa akin sa kwarto. Nasa harapan siya ng sarado naming tindahan at humihigop ng kape at nagyoyosi. "Ma'am, madaling araw pala uwi niyo." "Hindi, nag-out lang ako kasi hindi maganda ang pakiramdam ko." "Ah, ganun ba? Ma'am, ako na magbubuhat ng bagyo para hindi kayo maulanan." Hindi na ako nakatanggi pa. Lumapit siya sa sasakyan ko at kinuha ang bag at ako naman ay bumaba na habang nakapayong at sinabihan ko siya na sumukob na sa akin. Habang balakad kami sa bahay ko, medyo ramdam ko yung kanan niyang siko na nakadikit sa kaliwa kong hinaharap. Ewan ko pero hindi ko magawang umangal sa pangyayari. Parang bumilis ang pagtibok ng puso ko, pati na rin ang paghinga ko. Tila tinamaan ako ng uhaw bilang babae. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Siguro nga dahil nasa malayo ang aking asawa.
Kaya't ang lalaki na to na hindi ko naman kilala at alam kong may balak sa akin ay hinahayaan ko lang na dumiskarte. Nagpakilala ang lalaki. Siya raw ay si Jay, 18 years old. Taga malayong probinsya daw siya ng Mindoro at napadpad dito sa Maynila upang maghanap buhay. Nagpakilala din naman ako. Ma'am, ako nga pala si Jay. Bagong salta lang dito. Kinuha ko ng aking kamag-anak para mag-construction worker. Ma'am ka dyan, isagot ko sa ngiti. Ako pala si Kate. Nanay ko yung may-ari niyang tindahan na tinatambayan mo. Oo nga, mami. Lagi ko po kayong nakikita dyan. Nasaan po ba'y asawa niyo? Ikaw talaga makamam ka wagas. Kate na lang. Habi ko nasa Amerika. Doon siya nag-work eh. Kasama ko dyan yung mama ko tsaka yung dalawa kong chikiting. Anak niyo pala yung dalawang bata? Akala ko kapatid yung Ma'am Kate eh. Oo, dalawa na anak ko. Mga makukulit nga eh. Ma'am Kate, hindi halata na may anak na kayo ah. Sexy pa rin kasi kayo. Ikaw talaga ng bola pa. Tumataba na nga ako kakakain eh. O sige na, pasok na ako sa bahay ah. Nga pala, ba't madaling araw nagising ka pa? Hindi po ako makatulog, mami. Kaya tumambay lang ako dito sa baba. Ma'am, pwede po bang mahingi number mo? Kung okay lang, para hindi naman boring. Nag-isip muna ako kung ibibigay ko, pero mukha namang mabait si Jay. Kaya, sige na nga, ibibigay ko na. O sige, ito ang number ko. Sabi ko at ibinigay ko sa kanya. Salamat Ma'am Kate. May makaka-text na rin ako dito. Sige na, okay na ha. Bye. Sabi ko at pumasok na ako ng bahay. Nakapasok na ako sa amin. Naghapat na ako din nagsuot ng aking pantulog. Manipis na nighties lang ang lagi kong suot pag matutulog na ako. Nang pahiga na ako sa bed ko, napansin kong umilaw ang cellphone ko at tanda na merong dumating na message. Hi ma'am, si Jay po to. Gising ka pa? Uy Jay, bilis mong mag-text Yap, kakahiga ko lang, ba't hindi ka patulog? Hindi talaga ako makatulog Ma'am Kate, kasi nakapagkape ako eh. Ikaw ba ma'am, mag-sleep ka na? Oo, kasi medyo masama rin kasi yung pakiramdam ko eh. Ay, ganun ba? Sayang naman, wala na akong makakausap. Okay pa naman habang gising pa ako. Rerapan kita pero pag hindi na ako nakapag-reply, meaning sleep na ako, okay? Thanks ma'am, ang bait nyo naman. Maganda na, mabait pa. San ka pa? Pelero ka na naman, Jay. Ma'am, sino po ba yung kasama nyo dyan pag matutulog kayo? Sarili namin ng mister ko tong room pero wala siya kaya ako lang mag-isa. Yung dalawang bata kasi nasa room ng lola nila. Makalola kasi. Ganun ba ma'am? Nako, malamig pa naman. Wala kang katabi dyan. Okay lang, may kumot naman eh. Tsaka mahina yung aircon kaya okay na rin. Ganun ba ma'am? Buti at mahina din ang aircon nyo. Ano ba suot nyo ma'am? Heto na yung the move niya. Sa isip-isip ko. Eto, nakapantulog lang. Ikaw ha? Iba na yung tanong mo. Tanong lang naman ma'am. As in, pantulog lang talaga? Yup. Why? Wala naman ma'am. Medyo nakatalokbong pala kayo pag natutulog, no? Ha? Ba't mo alam? Kita po kasi kayo eh. Maliwanag po lamp ng ilaw nyo. Pero ma'am, as in pantulog lang, wala nang iba? Pilyo ka, Jay ah. Kita mo pala ako? Wait, patayin ko na yung lamp. Sige na, night na ha? At pinatay ko na ang lamp ko. Si Mamo ang daya. Reply niya at hindi na ako sumagot pa. Nang pinatay ko na ang ilaw ng kwarto ko, naisip ko na palihim siyang tignan kung andun siya sa bintana. Pero nabigla ako sa aking nasaksihan. Kita ko si Jay na nakaharap sa akin at nakababa ang shorts. Ngayon, kita ko na ang lahat sa kanya, pero hindi na niya ako kita. Ewan ko ba kung talagang sinasadya niya ang mga pangyayari. Napalunok talaga ako at para akong natulala ng mga sandaling yun nang masilayan ko kung gaano nabiyayaan ang binatang yun pagdating sa kama. At hindi man lang kumalahati ang mister ko kung paghahambingin ko silang dalawa. Hindi ko nalaman na napahaplos na pala ako sa katawan ko.
nadala na pala ako. At pag naaalala ko ang aking nasilayan sa karpinterong yun, hindi ko maiwas ang mapakagatlapi. Nagdaan ang araw at palagi na kaming magka-text ni Jay. Hanggang isang gabi na nakauwi ako na medyo tipsy kasi nagkaroon ng konting celebration ng isa ko ang kasamahan sa trabaho, kaya nagkayayaan sa inuman. Pasado 12:00 nang ako'y makarating sa bahay. Medyo malayo ang pagkakapark ko sa kotse kasi ayoko nang magising ang aking nanay at tatanungin ako kung ba't ako nakainom. Ganun talaga yun kahit nung dalaga pa ako. So ayun, pagka-park ko, naglakad ako at nang medyo malapit na ako sa bahay, nakita ko si Jay sa may tindahan namin at nagkakape. Lagi naman kasing sarado na ng ganung oras yung store namin. At nang ako'y makalapit, medyo nailang ako kasi amoy alak nga ako. Kaya sabi ko wag nang maingay dahil baka magising pa ang nanay ko, kaya medyo mahina lang ang usapan namin. Ma'am, amoy alak kayo ah. Umiinom pala kayo? Oo, konti lang naman. Pinagbigyan ko lang yung katrabaho ko. Ma'am, baka mag-hangover kayo niyan bukas. Dapat sundutan niyo agad yan. Ha? Ganun ba yun? Nakasarado na tindahan eh. Hindi na ako makakuha kahit isang beer. Nakalak na yun eh. Ma'am, may alam akong lugar. Tara sa kanto, meron dong minibar. May videoke pa. Gusto nyo? Nag-isip ako sandali at bigla akong naisip na ayokong magka-hangover. Kaya iinom ako kahit isang bote lang ng beer. Sige, basta sandali lang tayo, okay? At ayun nga, pinaandar ko na yung kotse ko din nakita ko yung tinuturo niya na videoke bar. Maraming lalaki, halos puro saanggano kaya sabi ko kay Jay, sa Paddy's Point na lang kami dahil medyo klase pa. Ayun nga, nakarating kami sa Paddy's Point, Marikina. Medyo konti nga lang ang tao kasi naman weekdays ng panahon na yon. Napansin ko na mapera ang loko. Siya na ang umorder ng isang bucket kaya sabi ko Oy, isa lang inumin ko ha, like what I said earlier. Tumango lang siya at ayun. Masaya naman siya kainuman, maboka at joker din. Hindi ko na namalayan na nakakarami na rin pala ako ng inom ng alak dahil sa sobrang kulit ng kainuman ko. Nung medyo nahihilo na ako ay tumabi siya. Ma'am, lasing ka na yata eh. Aga pa oh. Yup, last na to Jay ah. Hilo na nga ako, baka kung ano pa isipin kung bakit ako nakainom. Ayokong umuwi ng ganito. Ma'am, saan ka naman uuwi niyan? Doon na lang sa kasama ko sa trabaho. Kaya niyo po bang mag-drive? Pagkasabi niya noon, naramdaman ko yung isang kamay niya na humahaplos sa likod ko. Then, yung isa naman niyang kamay ay nasa tummy ko at parang inaabot yung baby fats at pusod ko. Nashock ako pero hindi ko siya mapagsabihan. Marunong ka bang mag-drive, Jay? Talagang hindi ko nakakayanin to eh. Ikaw kasi. Oo naman, ma'am. Medyo marunong ako mag-drive. Saan ho ba yung bahay ng kaibigan niyo? Sa Antipolo yun, Jay. Antipolo? Naku po, ba't ang layo? Baka madisgrasya pa tayo dun. Medyo nakainom rin naman ako, mami. Hay nako, lagot ako nito pag umuwi ako sa bahay, pag nalaman ni mama. Magsusumbong yon sa asawa ko na umuwi akong lasing. Sige, ipag-drive mo na lang ako. Magrarent na lang ako sa hotel. Then, pagkahatid mo sa akin, pwede ka nang makauwi, okay? Sige, kung yun ang gusto mo, ma'am. Ayaw niyo bang samahan ko kayo sa hotel? Oy, ano ka ba? Hindi pwede yun. Inalalayan niya ako palabas ng Paddy's at grabe si Jay kung makaalalay. May pahaplos pang kasama sa aking bewang. Pagkarating namin ng kotse, pinaandar niya to kaagad. Then at last, nakarating kami ng hotel at diretso kami sa room. Hinatid ako ni Jay at nakaalalay pa rin siya sa akin. Ma'am, hilo pa rin ba kayo? Oh, Jay, umiikot ang paningin ko. Shit na alak yan. Okay, ma'am. Hintayin ko kayo makatulog din aalis na ako, ha? Hindi ko alam pero dahil sa kalasingan, kaya siguro hinayaan ko na lang siya na sumama pa sa akin sa kwarto. Kahit alam kong matagal nang may balak sa akin si Jay. Sige, Jay, salamat ha. Mga 30 minutes na ata ang nakakalipas noon. Nakatagilid ako ng higa nang mapansin ko si Jay sa aking likuran at nakahiga rin.
Nilingon ko siya. Nakapikit to. Sabi ko na lang sa sarili ko, bagsak ka rin pala no? And then pinagpatuloy ko na ang pagtulog ko. Wala pang 5 minutes, naramdaman ko na medyo yumakap siya sa akin. Pinakiramdaman ko muna siya dahil baka ganun talaga siya matulog. Then naramdaman at napansin ko na parang inaamoy niya yung buhok ko. Medyo natuwa at na-excite ako pero nagpanggap pa rin akong natutulog. At nagulat na lang ako nang humaplos siya pailalim sa t-shirt ko. Sa bandang tummy ko. Hindi ako makahinga sa sobrang nervyos. Akala niya talaga tulog ako noon at malabo ng magising dahil sa sobrang kalasingan. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili sa nangyayari. Sobrang kaba at excitement ang nangyayari sa akin. Maya-maya biglang pumailalim pa ang haplos niya sa pagitan ng aking mga hita. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso sa mga oras na yun. Sa pwesto namin na nakatalikod ako sa kanya, ramdam ko ang gigil niya. Hinahalikan niya ako sa may punong tenga at panaka-naka na halik sa pisngi at labi. Dito bigla niya akong tinihaya at inilihis pataas ang aking sando hanggang sa tuluyan niyang masilayan ako ng buo. Sa sandaling yun ay hindi na ako makapagpigil. Kaya minulat ko ang aking mga mata at kunwaring nabigla sa mga nangyayari. Jay, ano to? Anong ginagawa mo sa akin? Ma'am, pasensya ka na. Talagang sabik ako sa iyo eh. Simula pa lang sa inyo sa pananamit mo, lapukaw mo na ang aking atensyon. Jay, maawa ka. Huwag mong gawin to. May asawa ko. Drama ko dahil gusto ko munang magpakipot para naman hindi easy to get, diba? Ma'am, wala namang makakaalam eh. Ngayong gabi lang, sige na. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong suyuin sa labi. At biglang hinila ang manipis na andis ko sa baba at ibinulusay ito sa kanyang pantalon. Shit ka, Jay. Gago ko talaga. Sabi ko sabay ngiti na may kasamang pagkagat ng aking labi. Yun na ang naging hudyat para sa binatang karpintero na gawin ang gusto niya sa akin. Kusa ako namang ibinukas ang aking mga hita at niyakap to sa kanya bilang hudyat na pumapayag akong makuha niya ngayong gabi. Sa puntong yun, abot tenga ang ngiti nito at ilang saglit pa ay tuluyan na tong nagpakasasa sa akin. Halos hindi natulog si Jay. Talagang sinulit niya ang pagkakataong lasing ako. Hindi niya ako tinantanan. Para akong mababaliw sa walang kasawaan niya sa akin. Ramdam ko ang sobrang pag-uga ng kama dahil sa gigil ng karpintero. Hindi niya ako pinatulog ng gabing yun. Ibang-iba si Jay. Ang husay niya sa edad niya ay talagang nabiyayaan ng gusto. Bago kami umuwi ay inabutan ko si Jay ng 1,000 at hindi ko na rin kinuha ang manipis na panloob ko na ibinulasan niya sa kanyang pantalon. Pagkarating ko sa bahay, humiga ako at napangiti nang maalala ko ang nangyari sa amin ng binata. Pero sa kabilang banda ay nag-aalala ako at alam ko sa sarili ko na baka hanap-hanapin ko yon kahit alam kong mali. Simula noon ay todo iwas na ako sa binata. Ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko sa aking asawa na nasa barko. Ngunit ang paulit-ulit kong tanong sa aking isip, hanggang kailan ko ba to kayang labanan? Hanggang dito na lang po ang ating story. Sa pagpapatuloy ng aming palitan ng chat ni Stella, ay lalo kaming naging marahas at mapanukso sa isa't isa. Alam ko ang kasalanan yun, lalo na sa akin na may asawa na at ang taong ka-video call ko pa ngayon ay ang pinakamalapit na kaibigan ng aking misis. Sa pagkakataong to ay hindi ko talaga inaasahan na magiging mahina ako sa isang babae. Alam naman nating mga kalalakihan na mahirap talagang tanggihan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa tulad ni Stella na ibang-iba ang dating. Napakaganda at sexy. Yung tipo ng babaeng dadaan lang sa harapan mo ay parang gusto mo nang yakapin at halikan. Ngunit sa kabila ng aking pagpapanggap na ibang tao ay tila aksidenteng nabanggit ni Stella ang aking tunay na pangalan. Tama bang narinig ko?
Sinabi niya ang PJ. Alam kaya niya na ako ang kausap niya? May kabang tanong sa sarili ko. Andy, grabe yung ginawa natin. Ngayon ko lang naranasan yun. Sambit ni Stella. Nung marinig ko ang pangalang Andy ay nakahinga ako ng maluwag. Syempre naman Lourdes. Ikaw nag-enjoy ka ba? Tanong ko. Oo, sobra. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Balik tanong ni Stella. Oo, kaya lang. Mabitin kong sagot. Kaya lang ano? Tanong niya ulit. Sino si PJ? Painosenteng tanong ko. Ha? Bakit? Gulat na sagot at tanong ni Stella. Kasi yun ang pangalang isinigaw mo kanina bago tayo matapos. Sabi ko sa kanya. Hala, sorry. I'm sorry Andy, hindi ko na malayan Paghingi ng paumanihin ni Stella. Okay lang yun, no? Hindi naman ako nasaktan. Curious lang ako kung sino siya. Ex mo ba? Kunwari, hindi ko alam. Ha? Kuan? Hindi mapakaling sabi ni Stella. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan, I understand. Sabi ko. Sorry Andy, complicated kasi. At saka hindi pa kasi kita masyadong kilala kaya pagpapaliwanag ni Stella. May nangyari na sa atin kahit sa video chat lang Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Banat ko. Ha? Kasi, oo nga no, parang na rin may nangyari talaga sa atin. Pangiiwas ni Stella. O hindi mo ba sasabihin kung sino siya? Pangungulit ko. Kasi, ganito yun. Basta, ganito. Crush ko siya. Nagganda, bulol-bulol niyang sagot. Napangiti ako sa narinig. Hindi ko akalain na may gusto pala sa akin itong best friend ni Mrs. Crush lang naman pala Anong problema mo at hindi mo sabi-sabi? Pagpapatuloy ko. Kasi ganito Gusto ko siya, pero hindi niya ako gusto. Tagon niya. Paano mo naman nalaman na hindi ka niya gusto? Tanong ko pa. Hindi ko alam Mali yatang sinabi ko. Siguro mas tamang sabihin na gusto ko siya, pero hindi siya pwedeng magkagusto sa akin. Tama, ganun nga. Sagot ni Stella. Bakit naman hindi pwede? Tanong ko. Basta komplikado. Sampit niya. Halatang ayaw pag-usapan ni Stella. Marahil dahil ito ay pinakatatago niyang lihim. O sige, hindi na kita kukulitin. Baka mainis ka pa sa akin sabi ko. Andy, pasensya na Hindi lang talaga kasi ako komportable na pag-usapan yun. Paghingi ulit niya ng paumanin. Okay lang, pero sa ginawa ba nating milagro kanina, komportable ka? Tanong ko. Oo naman, komportable ko no? Sagot ni Stella. Tingin ko nga kasi hindi ka pa nagsusuot ng damit mo hanggang ngayon. At kita pa rin kita sa video. Puna ko. Ay, oo nga pala. Wait magbibihis muna ako. Paalam niya. Huwag na. Gusto ko munang pagmasdan ka ng ganyan. Utos ko. Sige. Nahihiyang sagot pa niya. O para fair, tignan mo na rin ako. Biro ko. Actually, kanina ko pa nga tinitingnan yan. Totoo ba yan? Bakit parang doble ang labang ng sayo kumpara sa ibang lalaki? Hindi makapaniwalang sambit ni Stella. Ngayon ka lang ba naka-engkwentro ng ganito? Tanong ko. Nang ganyang size? Oo, ngayon lang. Seryosong sagot niya. Mas gusto mo ba ang maliit? Tanong ko pa. Ha? Ewan. Pakipot niyang sagot. Ganito na lang. Mas gusto mo ba yung ngayon kaysa dun sa mga nauna mong nakita? Pag-uulit ko sa tanong ko. Oo. Nahihiyang tugon ni Stella. Ilan na pang nasubukan mo? Tanong ko. Anong gusto mong sabihin? Ilan ang nakatikim sa akin? Balik tanong niya. Oh, tibid kong sagot. Isa pa lang, yung first and only boyfriend ko. Pag-amin ni Stella. I see. Nasatisfy ka ba niya? Sunod kong tanong. Oo, kaso, kumpara dyan sa'yo,
Walang-wala siyang panama eh. Puna ni Stella. Sabi nila mas mag-e-enjoy ang babae pag may pagmamalaking lalaki. Gusto mo bang tutuhanin natin? Diretso ang tanong ko. Ay hindi na. Tama ng ganito sa chat lang. Sa webcam lang. Nabubulol niyang sagot. Okay. Well, kung magbagong isip mo, alam mo ang Yahoo ID ko. Sagot ko. Opo, alam ko po. Sige Andy papahinga na ako. Napagod ako sa ginawa natin eh. Pagpapaalam niya. Sige ako rin at may gagawin pa. Sagot ko. Okay sige, bye. Sabi ni Stella. Teka, kailan natin uulitin to? Pahabol kong tanong. Ha? Ikaw? Nahihiya ang sagot niya. Sa Martes ulit? Same time, okay ba? Tanong ko. May pasok ako that day eh. Sa Wednesday, kung pwede ka. Sabi ni Stella. O sige Wednesday, sa date din. Sabi ko. Okay, bye. Paalam ni Stella. Bye. Sagot ko din. At kapwa kami nag-disconnect sa Yahoo. Pumunta ako sa banyo para maligo. Ilang minuto rin ako ang naligo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, lumabas ako sa banyo at nagbihis. Kinuha ko ang masuot kong damit kanina, pati na rin yung tuwalya na pamuna sa sarili. Pumunta ako sa laundry room at nilagay ang maruruming damit at towel sa washing machine. Lalaban ko na lang bukas, kasama ng iba pang maruruming damit. Sabi ko sa sarili ko. Nakaramdam ako ng pagod, para akong naubusan ng lakas dahil kay Stella. Medyo inaantok na ako, kaya bumalik ulit ako sa kwarto at nahiga. Kinuha ko ang telepono ay tumawag sa ospital. Hello, Jenny please? Bati ko sa phone. Ling, bakit ka napatawag? Si Jenny kaagad ang sumagot. Oh, bakit ikaw ang sumagot? Tanong ko. Nasa floor yung mga kasama ko eh. Ako yung naiwan dito sa may phone. May problema ba, Ling? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Wala. Sasabihin ko lang sana sa'yo na matutulog na ako at inaantok na ako eh. Sabi ko. Okay. O sige matulog ka na. Good night. I love you. Sabi ni Jenny. Good night. I love you too. Sabi ko bago ko ibaba ang phone. Pinatay ko ang ilaw. At bago ako nakatulog, naalala ko ang mga bawat galaw ni Stella kanina sa harap ng kamera. Ang malulumani niyang paghaplos sa kanyang katawan. Grabe palang si Stella. Nakakabaliw siguro kung sa totohanan na. Uhaw talaga siguro yun. Dagdag ko pa. Matagal na kasing walang boyfriend si Stella. Ewan ko pero parang wala siyang natitipuhan sa mga manliligaw niya. Mapili kasi. Swerte ng una at tanging naging boyfriend niya. Natikman na niya ang tunay na langit. Sabi nga nila, kapag ang babaeng nakatikim na sa kama, hahanap-hanapin na niya to. Malamang ganito ang nangyayari kay Stella. Sabik na sabik siya. At ang swerte ko pa, pangalan ko ang kanyang sinigaw. Ako ang nasa isip ng luka-luka. Nakangising sabi ko sa sarili. Ilang saglit lang nakatulog na rin ako na may ngiti sa labi. Nagising ako kinabukasan. Tanghali na. Nasa tabi ko na ang misis kong si Jenny. Tulog pa. Hindi na niya ako ginising nung dumating siya galing sa trabaho. Kapag panggabi si Jenny, nakakauwi ito ng bahay ng mga 7:30 AM na. Pagod siguro kasi hindi man lang nakapagbihis. Naka-underwear lang. Dahil tulog pa rin ang asawa ko, naisip kong umitlip ulit. Wala naman akong gagawin ngayong araw. Off day ni Jenny. Naalala ko nga pala na nag-promise siya na pasasihin niya ako sa kama ngayong araw na to. Hahayaan ko muna siyang makapagpahinga. Pagkagising niya, espesyal ang aabutin niya. Naalimpungatan ako ng tansya ko ay hapon na. Tumingin ako sa relo. 3:00 na ng hapon. Tulog pa rin si Jenny. Mukhang pagod na pagod talaga. Tumayo ako at nagpunta sa banyo para maligo. Pagkaligo, nagbihis ako at dumiretso sa kusina. Nakaramdam na kasi ako ng gutom. Nagsaing ako at nagbukas ng dilata. Corn beef na lang para mabilis. Naghiwa ako ng bawang at sibuyas para panggisa sa corn beef. Wala pang 1 oras nakahanda ng pagkain. Sumulyap ako sa kwarto at nakitang tulog pa rin ang asawa ko.
Nagpasya na akong mauna na sa pagkain. Pagkatapos kumain, nagpasya akong manood ng TV. Nahiga ako sa sofa habang nanunood. Mag-aalas 5 na ng hapon nang lumabas si Jenny. Bagong paligo at nakatapis lang. "Ling, kumain ka na?" Tanong niya sa akin. "Oo, nagutom na kasi ako," sagot ko. "Sensya na, napahaba yung tulog ko. Napagod kasi ako kagabi," sabi ni Jenny. "Okay lang, Ling. Iinit ko pa ba ang pagkain mo?" Tanong ko. "Hindi na," sagot ni Jenny habang papalapit sa sofa na kinahihigaan ko. Naupo siya sa may paanan ko. Binigyan ko siya ng puwang para makaupo siya ng maigi sa sofa habang nakahiga pa rin ako. "Ano ba niluto mo, Ling?" Tanong ni Jenny. "Corned beef lang, okay lang ba sa'yo?" Balik tanong ko. "Ay, gusto ko ng hotdog eh," sabi niya. O sige, saglit lang at ipagpiprito kita." Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Jenny. "Hindi, Ling. Yan sa'yo yung gusto ko," piling sabi ni Jenny. Ibang pagkain pala. Ikaw bahala," sabi ko kay Mrs. Pagkasabi ko noon, kinalas si Jenny ang pagkakaipit ng tapis na nakabalot sa kanya. Bumagsak ito sa sahig at bumungad ang napakaganda at kinis niyang katawan. Yumuko si Jenny sa akin at sinimulang magpakasasa. Hinayaan ko ang misis ko na magpakasawa sa akin. Para siyang ilang linggo na nagutom dahil tila gigil na gigil to. Nang biglang mag-ring ang telepono. Hindi ako mapakali dahil sa ring ng telepono. Akma ko nang sasagutin nang pigilan ako ng asawa ko. "Huwag na, Ling. Istorbo lang yan eh," sabi ni Jenny. Pero tuloy pa rin ang pag-ring nito. "Sasagutin ko lang, Ling, para tumigil na sa kakatunog," sagot ko. Parang walang narinig si Jenny kaya inabot ko ang wireless na telepono na nasa may ulunan ko sa taas ng side table. Hello?" Pigil na boses kong sagot. "Hello, PJ. Si Stella to," sagot ng nasa kabilang linya. Hindi ko alam pero parang lalo akong ginanaan kay Mrs. nang marinig ko ang boses ni Stella. Lalo akong nadala sa agos. Stella? Bakit?" Nagkautal-utal kong tanong gawa ng aking Mrs. na napakapilya ng oras na yun. "Nandiyan ba si Jenny?" Tanong ni Stella. Saglit, sabi ko tapos inabot ko ang telepono sa asawa ko. Napahinto saglit si Jenny at kinuha ang telepono. "Hello, bruha. Tawagan kita mamaya ha, kumakain lang ako," sabi ni Jenny. Pagkatapos ay pinasa niya ulit ang phone sa akin at tinuloy ang ginagawa. Pinakinggan ko muna ang telepono bago ko sana i-off nang maisip kong wag nang i-off. Ipaparinig ko kay kumare ang ginagawa namin. Pinatong ko lang ang telepono sa side table. Hindi ko to in-off. Hindi pa rin tumutunog ang telepono. Ibig sabihin, may tao pa rin sa kabilang linya. Nakikinig si Stella. "Tama na, Ling, ako naman," sabi ko kay Jenny. Tumayo ako at inalis ang t-shirt at short ko. Umayos ng upo si Jenny. Bago ako lumuhod sa may paanan niya, sinampay ko ang binti niya sa may balikat ko. Sa puntong yon, napapatingala na lang ang asawa ko. At panay ang hiyaw nito, sa sobrang tindi ng tinatamasa. Tanging pangalan ko ang kanyang binabanggit. At napapangiti ako dahil alam kong nakikinig sa amin si Stella. Ilang minuto pa nga ang lumipas, tuluyan na kaming nagsalo ng aking asawa sa malambot na sofa. Para yung masisira sa sobrang pag-uga, nang tuluyan ko ng angkinin ng buo si Jenny. Halos mabaliw to sa akin. Nakapikit ito at kagatlabing tinanggap ang kakaibang aliw. Lumipas pa halos ang 1 oras ay narating namin ang rurok. "Akin ka lang ha, PJ?" Hingal na sabi ni Jenny habang magkayakap kami. "Oo, sa'yo lang ako, Ling. Sa'yo lang," sagot ko. "Iba ka talaga, Ling? Nakakabaliw," sabi niya. "Siyempre," sabi ko habang hinahagilap ang telepono. Pinakinggan ko to. Nakarinig ako ng mabilis na paghinga sa kabilang linya at mahinang pigil na boses. Tapos inalayo ko ang telepono sa tenga ko at sinabing, "Lingo, telepono,
Tawagin mo na si Stella, baka naghihintay ng tawag yun. Ay, oo nga pala, sabi niya. In-off ko ang telepono bago ko ibinigay sa asawa ko. Ilang segundo lang at nakatawag na si Jenny. Nag-uusap sila ni Stella. Walang kamalay-malay ang asawa ko na napakinggan lahat ni Stella ang ginawa namin kanina. Tiyak kong nagpainggit ito sa kanyang kaibigan na nag-iisa lang sa kondo. Abangan po ang next part ng ating story.